Dito tayo kay Bato de la Rosa. Nako po, nako, magulat kayo ngayon. Buto yan ipi. May galab shoutout po kay Ma'am Winnie Fair. Ayan. So ito mga kababayan, alam nyo yung salitang political dynasty. Kaya, ang salitang political dynasty mga kababayan, yan po yun na kung saan yung apo, anak, kapatid, nanay, tatay, lolo, lola, halos na lahat pasok sa politika. Yan po ay tinatawag natin na political dynasty. Katulad sa mga Duterte. Yung tatay, kung ay yung lolo, gobernador, yung tatay, presidente, yung anak vice, yung anak mayor, yung anak congressman, yung pamangkin vice mayor, tapos yung isang pamangkin city councilor, tapos yung isa representative, di ba? So halos po sila lahat ay political dynasty po ang tawag diyan. So ngayon mga kababayan, meron po tayong issue na kung saan merong mga politiko na nakikita natin iisa lang na nasa gobyerno. Pero magugulat po kayo, siya katulad kay Bato, si Bongo nakita ninyo, mga kababayan. Parang Binay family, mga Revilla, Marcos, ganyan. So, mga Cayetano, ganyan. Mga kababayan, ito po kakaiba itong kay Bato. Kasi si Bongo, 'di ba, isa lang siya. Salamat po, Kent, accept mo nga ako, lagi akong nanood sa vlog mo, sabi ni Ma'am Carmen de Meza. Hindi ko po alam, ma'am, saan ka po ba nag-add? So ngayon mga kababayan, ito po. Ganito yan. Mga kababayan, alam po natin si Bato de la Rosa, isa lang po siya na nasa politics. Kita nyo po, di ba? Isa lang siya sa politics. Pero mga kababayan, kung ang mga politician may tinatawag tayong political dynasty, si Bato de la Rosa kakaiba. Siguro naman alam ito ng mga kapwa niya senador. Bakit? Sa Senado po, meron pong tinatawag na Bato de la Rosa Family Dynasty. Ano yan, Ken? Kakaiba yan, Ken. Kakaiba talaga ito. Kung sa politika, sa Pilipinas, kapag magkakapatid ka, mag-anak, pinsan, apo, nanay, tatay, lolo, ang tawag dyan political dynasty. Pero si Bato de la Rosa gumawa ng family dynasty sa Senado. Bakit? Mga kababayan, halos lahat ng staff ni Bato kamag-anak niya. Baka nagulat kayo ngayon. Bakit mo alam yan, Ken? Alam nyo ba, na may nakarating sa akin, kung totoo man ito, kung totoo man ito, sana mahiya naman kayo. Pwede ba tong ganito, mga kababayan? Pwede ba yung ganyan na halos lahat ng staff mo ay lahat kamag-anak mo? Mga kababayan, tanong ko lang, alam ba to ng mga kapwa senador ni Bato or mga senador kapwa niya ganun din? Halos lahat ng staff ni Bato, puro kamag-anak niya. Tanong ko lang, pwede ba yung ganyan? Pwede ba yung ganyan, mga kababayan? Nepotism tawag dyan. Di ba? Piruin nyo eto, nakarating sa akin, nagtatanong lang po, totoo ba ito? Yun lang. Ito po mga kababayan may ganyan pala, pwede mo palang kunin kamag-anak mo lahat. Ito, may nag-post po mga kababayan at nag-share sa akin. Dito po, ayan po ang post niya. Ang pangalan niya ay si Buji Bubis or Buji Babis ba pagbasa niyan? So ito po mga kababayan, nakalagay po sa kanyang post, di lang pang Senado, pang pamilya pa. Di ba Bato? Wala man lang nakinabang kahit butanting kapitbahay. Yan ang kanyang post. Mga kababayan. So basahin ko po dito, sarap ng buhay. Bato relatives in the Senate. Name of relative, relationship, and position. Dito po mga kababayan, Chief of Staff, anak na babae. Director, second, anak na babae. Supervising Political Affairs Officer, kapatid na babae. Supervising Legislative Staff Officer the third,
pamangkin. Supervising Legislative Staff Officer 3rd, pamangkin. Political Assistant Officer 2nd, nephew. Supervising Legislative Staff Officer, brother-in-law. Political Affairs Officer the 2nd, brother-in-law. Political Affairs Officer the 3rd, sister-in-law. Political Affairs Officer the 3rd, sister-in-law. So, paano nangyari yun? May ganun pala. Ganun pala yun, mga kababayan. Paano nangyari ito? Kung dati may advertisement na alcohol na hindi lang pampamilya, pang sports pa. Pero ito kay Bato kaiba. Hindi lang Senado, pampamilya pa. Nag-iisa ka lang, Bato. Kaloka. Kaya naman pala, nasabi-sabi nila na nakakapirma si Bato. Paano hindi makapirma? Halos lahat ng staff kamag-anak. Kaya pala kahit hindi mapasok si Bato, kaya pala kahit hindi tanggalin, kumikilos. Bakit? Puro ba naman kamag-anak lahat? Biruin mo ilan to? 2, 4, 6, 8, 10. 8. 10. Diba? Kita mo yan, mga kababayan? 10 kamag-anak. Diyos mio, Marmar. 10 kamag-anak, kita mo yan? Pwede pala yung gano'n, nagtatanong lang. Ilan to? Apelyido dito? Garcia, 2 Garcia. Tapos ilang De La Rosa to? 1, 2, 3. Halos lahat Paldong-paldo Pwede pala yung ganun, mga kababayan. Ito po ay shinare ko lang Post po ito. Nagre-react lang po ako. Nagtatanong po ako. Pwede ba yung ganun? Kung merong political dynasty, meron din palang meron din palang family dynasty. Nagtatanong lang Buti na lang hindi na Kent Garcia dito. Basta Garcia. Tapos De La Rosa, tapos Komendante. Tapos Ginoo. Buskint bawal yan. Nasa Civil Service Commission hanggang 4th. Konsenggit. Ngiti, senador pa naman siya. Kaloka ka ba to? Kaya nga ngayon, mga kababayan, mabuti share mo dito. Actually, nagre-react lang ako. Nabasa ko po kasi to kanina sa post po kasi ni Buji Bobby, the 7. Sabi niya, sarap ng buhay, Bato's relatives in the Senate. Hala, ganun pala yun. So, basahin po natin, mga kababayan, itong comment ng mga taong nandito. Ito po yung mga kababayan. Basahin ko lang. Ito na. Bato sa kapal ng mukha, swapang at ganid, linta ng lipunan, sabi ni Jojo Mirin. Lahat kumukuha ng sweldo galing sa pera ng bayan, sabi ni Cristina Sanchez de Guzman. All in family matters. Grabe it all suck people money. Nepotism. Ayan. And where is Calvo now? There are so many Filipino people who take civil service test. Other are honor graduate, but no slot for them. And this family dynasty is just too easy to get job. These should all be removed from their job once there is a family member that involved in the corruption. Filipinos deserve fair and better lives, di ba? Yes, relatives of Senate and Congress are allowed to be employed as member of their personal staff, provided that their appointments are primarily confidential or coterminous with the official term. This is a specific exemption to the general prohibition against nepotism in the Civil Service Commission rules. So ganun pala yun.
Pwede pala daw yun, allowed. Maganda lang ang swerte ba to, pero pulis patula ka lang. Kaya po next election, let's vote wisely. Politics is a family business, enjoying a new lifestyle while their voters are fighting in Sokmed to defend them. Kita nyo, nepotism. Ha? Diyos ko, mga kababayan. Kaya naman pala, Ma'am Nora Nerida Hilo po, hala, pwede pala yan dito sa gobyerno natin. Oo, kasi alam niyo mga kababayan, di ba meron tayong kasabihan na kapag meron kang posisyon sa gobyerno na kamag-anak, bawal kang tumanggap ng proyekto kung may negosyo ka. Halimbawa, katulad sa flood control, katulad kay Bongo, di ba, inisyu nila yan na si Bongo, bawal kumuha ng proyekto ang mga kamag-anak mo sa gobyerno kasi nga, nasa gobyerno ka. Ang tawag doon, conflict of interest. 'Di ba? Conflict of interest, at kung magkano man ang nakuha nilang proyekto na worth 50 million pataas ay maaaring makasuhan kayo ng plunder. Ken, thank you for sharing at nalaman namin kapal na mukha ni Bato. Nepotism yan, sabi ni Ma'am Winnie Fair. 'Di ba? Oo. So ngayon mga kababayan, wag na tayo magbayad ng tax, papunta lang sa politikong kahit di pumasok sumasahod. Dapat hindi pwede yan. Sabi ni Ma'am RB Astrid, no, di ba? Diyos ko po. Ma'am Ice, ikaw po ba yan? Di ba? Oo. Kay Fee Apolinario, good evening. Ayan, sa ordinaryong trabaho, di pwede may kamag-anak o close relatives. Sabi ni Identified Mind, ayan. Oo, Diyos ko, Jingjing Pasqua, bakit hinayaang mangyari ang mga ganyan? Puro Pinas lang ganyan, kakaiba kahit di pwede ay ginagawa nila yung di pwede. Kahit bawal ay ginagawa pa rin, daming bawal, puro ginagawa naman. Diba? Diyos ko, mga kababayan. Nepotism, it's a grandest way. Diba? Ganon pala yun, mga kababayan. Pwede pala yung ganon. So, kapag ka mayor ka din pala, pwede pala kunin mo lahat ng staff mo, kamag-anak mo, mula sa sekretary hanggang sa janitor, mga kamag-anak mo, mga malalayo. Pwede pala yung ganon. Ngayon ko lang, hindi ako na-inform, ngayon ko lang yan nalaman, mga kababayan. Kasi pagkakaalam ko, ilang beses ako nagtatrabaho sa isang factory, sa fast food. Bawal kasi magjowa na halimbawa ikaw Jollibee crew ka or McDo or Chowking. Bawal na ang jowa mo crew tapos ikaw manager. Bawal din ikaw ay tawag doon kahera. Bawal din na jowa mo magkasama kayo sa trabaho. Bawal mga ganon, 'di ba? Kahit saan mga kababayan, 'di ba may ganon? 'Di ba ganon 'yun mga kababayan? 'Di ba? Ganon 'yun mga kababayan. True, may mga work na ganyan. 'Di ba? Yung iba nga sa abroad bawal ipaalam na magjowa kayo eh. 'Di ba? Kasi matatanggal ka. Pero bakit only in the Philippines? Hindi pumapasok may sahod. 'Di ba? Merong hocus-pocus na nangyari diyan, panigurado. Palakasan at impluwensya. Yan ang sinasabi ni Sentry na bawal until 4th degree. Consanguinity. 'Di ba? Diyos ko, Ma'am Emma Cordova, hello. Naloka ako nung nalaman ko mga kababayan. May ganun pala. Oo, nagtataka talaga ako. Hala, nepotism pala. May ganyan pala. Okay pala yung ganun. Kung merong nepo baby, may nepotism family. Yes, Sir Kent, bawal magsyota sa magkatrabaho. 'Di ba? Bawal mag-asawa, bawal magpinsan. 'Di ba? Kasi liligwakin kayo. Diyos ko, yun na nga mga kababayan. Nagulat na lang ako kung totoo man ito pagpatuloy nyo yan. Kung nakatulong naman kayo sa bayan. Pero kung hindi kayo nakatulong sa bayan, mahiya naman kayo. Mag-resign kayo dyan. 'Di ba? Sino pa bang siniserbisyuhan nyo dyan, hindi na nga pumapasok? Sinasahuran pa rin ba yung mga staff niya kung ganyan, kahit hindi na siya pumapasok? Ganun ba yun? Mga kababayan, sumasahod pa din ba yung mga kamag-anak niya na ginawa niyang staff? Sa ngayong hindi naman siya pumapasok? Tuloy ba yun? Sa ibang company, bawal yan. Sabi ni Ma'am Sinaida Berganio, sa aming barangay, Ken, puro kamag-anak ang staff na nagtatrabaho.
Oh, wala namang problema siguro no kung puro ka mag-anak, kung wala naman kayo ginawang katarantaduhan. Pero ang problema, 'di ba, Ma'am RB Astrid, ang problema lang diyan, sumasahod pa ba sila kahit wala na yung amo nila? Kasi ang mangyari dito mga kababayan, ang amo nila si Bato. Kasi staff sila ni Bato. Eh ang problema, wala na si Bato. So sinong siniserbisyuhan nila ngayon? Hala, nagtatanong lang po ah. Hindi na nagtatrabaho pero sumasahod yung kamag-anak na staff. Ganun ba yun? Bakit di nababanggit ni Sentry ang issue na yan kay Bato? Hindi po natin alam, Sir Ber Villanueva, kasi ito po ay post lamang, nagre-react at ako dito nagtatanong lang naman. So sumasahod pa rin ba sila kahit hindi pumapasok si Bato? Kasi amo nila si Bato eh. At ang pagkakaalam ko mga kababayan, nag-file yata si Sentry ng ang tawag dyan? May tawag dun mga kababayan, anong tawag dun na sinabi ni Sentry na mag-file siya? Parang may tawag ba yun? Anong tawag dun? Na ipaano niya, tawag doon? Mga kababayan, nakalimutan ko na wala sa isip ko yung ipapatanggal niya si Bato. Ano ba yung tawag doon? Ethics complaint? Hindi, may isa pa mga kababayan, yung ipaano niya, tawag doon, ipatanggal, no? Sa ethics, yes, sa ethics complaint, nag-ano siya sa ethics. Pero may tawag doon eh, yung ang tawag doon, basta may tawag doon mga kababayan. Pero nag-ano siya na ipa-expelled, ayan, expelled ang tawag niya, disqualification, ayan, parang ganon. Ipapa-expel daw niya. So, hindi ko alam mga kababayan kung, naku, lalo pag nalaman ito ni Sentry. Naku po, baka yan isa sa questionin ni Senador Trillanes yan. Naku, kung ito nga, kumakalat ngayon sa social media, naku, mas lalong pag-initan ni Trillanes ito. Parang, ano to? Paldong-paldo? Ano to? Tiba-tiba? Naku, hindi pwedeng ganyan. Yeah. Siyempre, gaganon yun. Naku po, mga kababayan, Diyos ko. May politika, may family dynasty. Pa-expelled. Petition to remove, tapos disqualified. Parang ganon. Mga staff ni Bato, pag natanggal na sa pagkasenador si Bato, doon lang yata sila matanggal din kasi si Bato ang nagpapasahod sa kanila. Ang problema nun, Ma'am Elena Garcia, hindi pumapasok. Bakit ganun? No, bakit ganun na hindi naman na nagpapakita, hindi naman na pumapasok pero sumasahod pa rin? 'Di ba? Bakit ganun? Napaka-unfair naman. 'Di ba? Napaka-unfair yung ganun na sinasahuran ka nang hindi ka pumapasok. Pero tayo, mga ordinaryong tao, kapag hindi tayo pumapasok, putang ina, malit ka nga lang, 50 pesos na kaltas. Magkano lang sinasahod mo? 750 a day, tapos tanggalan ka pa 50 kasi late ka. Tapos minsan, 3 araw ka hindi makapasok, wala kang sahod kasi no work, no pay. Tapos, absent ka kasi may sakit ka, kailangan kukuha ka pa ng medical records para i-present mo na kaya ka naka-absent. Kasi kung wala kang alibay, tanggal ka sa trabaho. 'Di ba? Oo, Diyos ko, may ganun pala. Hala, kaloka naman. Diyos ko, unfair. 'Di ba? Ma'am BMV, Rose Oimatsu, hello po sa iyo diyan. 'Di ba? Napaka-unfair. 'Di ba? Hindi maganda yung ganyan. Sana all magsenador na lang tayo. 'Di ba? Para kukunin natin lahat ng pamilya natin ng mga walang trabaho. Lagay nating staff. Diyos ko po. Oo, di ba? So yun po yun, mga kababayan. Naku po, Diyos mio, Marima.